Yung nasa likuran, kung pwede po tayong lumapit. Meron po pong 6 na upuan sa harap. Sabi nga po, pag nagbuhos ng pagpapala, mauuna po yung nasa harapan. So meron po ditong 6. Dito po kayo. Yan, may bakante pa po, 5 pa. Lalarga na po. Lalarga na. 5 na lang. Sige po. Inaanyayahan po natin yung nasa likod. Dito po sa harapan. Muli po, isang pinagpalang gabi sa buhay ng bawat isa. At mula po sa Light of the World, Worldwide Ministries, kami po ay naririto. Buhat po sa malayong Ibayo para po makidalamhati sa pamilya Evaresto sa gabi ito, sa pamilya ni Pastor Ru. So, condolence po sa bawat isa. Kami po ay nakikidalamhati sa inyo. Para po sa buhay ni Tatay, ngayon po namin nalaman, Tatay Ruben Sr. Dahil junior po pala si Pastor Rob. So, ito pong gabi nito ay atin pong ihanda ang ating sarili. Tayo po muna ay magpuri sa ating Panginoon. Let us, tayo po ito kayong lahat. Sa ating pong mga awitin, mamaya mayroon po dito PowerPoint. And may mga hawak po na papel. Kung hindi nyo po makita dito, meron po tayong kopya kapag binuksan po natin. Bago po tayo magsimula, let us bow our head, let us pray. Amang po na Diyos na makapangyarihan, kami po ay dumudulog sa iyo sa gabi ito, aking Ama. Nakikidalamhati po kami sa pamilya Evaresto sa gabi ito, buhat po sa pamunuan ng Light of the World. Isa pong pribilehiyo na kami ay makarating sa lugar na ito. Ama, dalangin ko po ang gawain ito para sa iyong kaluwalhati. Ikaw ang may taas at maparangalan ang lahat ng bagay na aming gagawin ay para sa iyo lamang, Panginoon. Pagpalain mong lubos ang lugar na ito at sa bawat isa na naririto. Sa iyo, Ama, ang katagumpayan at kaluwalhatian magpakailanman sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Sige po. Awitan natin ang ating Panginoon. Samahan niyo po kami. Salamat sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako, kundi ako umibig, kundi ko magbigang halaga. Buhay ko handog
patuloy natin pong sabitan ng ating Panginoon. Patuloy po natin ituon ang ating pong mga puso sa Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoong Yesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagalo, mamahaling hiyas ni gintong iluko. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Hindi ko akalain na ako ay binigyang pansin. Taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagalo, mamahaling hiyas ni gintong niluko. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na makapagalo, mamahaling hiyas ni gintong niluko. Ang aming dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Nakila ka. Sa iyo po lahat ang papuri ko, sampat pasasalamat sa iyong kaluwalhatian. In Jesus' name, Amen. Amen.
Sige po, pwede na po tayong mupo. Kailangan. Yan po, isang pinagpalang gabi po sa ating pong lahat. Good evening po. Ayaw, apeng po kayo na. Ako po'y hilaw na kapampangan. Sabi nga po ay marunong magsalita at nakakaunawa. Pero higit na dapat ibahagi sa atin po ay ang salita ng ating Panginoon. Kami po ay taga-Light of the Word Worldwide Ministry. At si Pastor Ru po ay isa sa aming kapatid sa Light of the Word. Kaya kami po ay nandito para po makiramay, makisa, at syempre po makapagbahagi ng salita ng Diyos sa inyo pong lahat. Kaya sa gabi ito, nais ko pong basahin ng isang talata sa Biblia. Sa aklat po ng Ecclesiastes o mga ngaral sa chapter 9 verse 5. At ito po ang kanyang nilalaman. Alam ng buhay na siya ay mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Pinagpala na po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanya pong banal na salita. Hallelujah, Panginoon, samahan niyo kami. Ikaw makitaas sa bawat sipit ng iyong salita na lalabas sa aking mga bibig, Panginoon, ay magiging pagpapala, magiging encouragement sa bawat isa. Sa niyo po ang puso, spiritual na mata, tenga ng bawat isa na naririto, Panginoon. Ikaw ang siyang makita at ikaw ang siyang mag-glorify sa gabi nito. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sabi po dito sa aklat ng Ecclesiastes o ng mga ngaral natin po binasa, na alam ng buhay na siya ay mamamatay. Ngunit, hindi alam ng buhay kung kailan siya mamamatay. Tama po? Sino po dito nakakaalam na bukas? Wala na. Diba? Lahat po tayo, sabi nga, lahat ng yung pag-asa na didetect nila yung bagyo. Ano po? Yung lindol, nalalaman kung ilang intensity mayroon. Maliban po sa kamatayan ng bawat isa sa atin. Alam niyo po, may isang, kukwento lang ako saglit. May isang tao na iniiwasan niya yung kamatayan. Isang mayaman na naghirap. Nung naghirap siya, siyempre, pag mayaman ka tapos naghirap ka, parang ang hirap tanggapin. Tama, Pastor? Ngayon, habang siya ay nagmumuni-muni sa may tabi, lungkot na lungkot siya kasi nawalan na siya ng kayamanan. Biglang may lumapit sa kanya, may pakita sa kanya. Inalok siya. Sabi niya, gusto mo bang yumaman uli? Sabi niya, oo. Sino ba naman sa atin ang ayaw yumaman? Sino po ang gustong yumaman dito? I praise the Lord, wala. Siyempre, gusto niya yumaman uli. Ayaw niya maghirap eh.
Sabi nung nagkulong sa kanya, gusto mong yumaman sa isang kondisyon. Sabi niya, ano po yun? Isasanla mo sa akin yung kaluluwa mo. Kapalit ng kayamanan mo. Sabi niya, walang problema. Ngayon din, sa'yo na yung kaluluwa ko. Basta, ibalik mo sa akin ang yaman ko. Sabi nung kumukulong, higit pa dyan, ibabalik ko sa'yo. Sa mga tuwid, sa madali pong salita, siya ay yumaman ulit. Pero sabi doon sa kondisyon na pinirmahan niya, nababalikan siya at kukunin ang kanyang kaluluwa. Ngayon, dumating na yung time na binalikan siya nung nagbigay sa kanya ng kayamanan at bumulong. Sabi niya, oh, ba't nandito ka na? Satanas, bakit nandito ka na? Kukunin mo na ba yung aking kaluluwa? Sabi niya, oh, eto, listahan, tingnan mo. Tingnan mo listahan, ikaw namumuna dyan. Tinignan niya, nakita niya siya ngayon, pangalan niya namumuna. Negosyante yun eh. Sabi niya, gumawa siya ng paraan, sabi niya, lasingin ko nga ito si Satanas. Nilasing, hanggang sa malasing, nakatulog. Pagkagising, sabi ni Satanas, alam mo Brad, sa lahat ng mga tao talaga na napuntahan ko, ikaw pinakamabait. Nilasing mo ba ako? Dahil mabait ka, pero nung lalasing si Satanas, ang ginawa niya, dahil yung pangalan niya sa unahan, inilipat niya sa pinakahuli. Nung kinabukasan pag-ising, sabi ni Satanas, dahil mabait ka, hindi na ako mag-uumpisa doon sa itaas. Dito na ako mag-uumpisa sa baba. Nakuha niyo po yung kwento? Ano po yung aral? Alam niyo po ang kamatayan ng tao, kahit umiwas ka, hindi yan maiiwasan. Hindi natin kaya iwasan ang kamatayan kasi ang tao po, sabi dito, lahat tayo ay mamamatay. Pero tandaan po natin na ang mamamatay sa atin ay ang atin lamang pong pisikal na katawan. Ngayon po, ipapaliwanag ko po sa inyo yung mga bagay na dapat natin maunawaan pagdating sa kamatayan. Ano nga ba ang kamatayan? Yan. Yun yung una nating tanong. What death is? Ano ang kamatayan? Sa tingin niyo po, sabi dito, separations of the soul from the body. Kaya namatay tayo, namatay ang ating pisikal sapagkat nawalan na yung ating kaluluwa. Alam niyo po ba, nung tayo hiningahan sa ilong ng ating Panginoong Diyos, mayroon tayong tatlong gifts. Body, soul, and spirit. Ngayon, ano ba ang soul? Diba? Kaya tayo may emosyon. Diba? Pag tinurot ka, nasasaktan ka. Diba? Kaya tayo pagka ganito, kagaya nito kay Tatay Ruben, namatay, nalulungkot tayo. Tama? Kasi nandun yung soul. So pag nawala na yung soul sa ating physical body, ito na yung sinasabi natin kamatayan. Wala nang magpapagana sa ating physical. Aalis na yung soul natin. So, ang mamamatay lang para sa atin, kagaya ni Tatay Ruben, dalawa lang, Pastor Rob, ano bang gagawin kay Tatay? Cremation or living? Living. Diba? Living sa, lupa. Sa lupa. Oo, kasi pwede dalawa, cremation at saka yung cremation, yun yung sinusunog. Kaya kapag hindi naunawaan, minsan mayroon kaming isang kakilala na yung nanay ko namatay, tapos pinakremate po namin dahil sa Christian, ay ang patay, sabi doon sa Ecclesiastes kanina, wala nang buhay, wala nang pakiramdam. Pag namatay ka, hindi mo na alam kung anong nangyayari. Tama po? Tayong buhay ngayon, alam natin yung nangyayari. Pero pag namatay na tayo, nawala na yung kaluluwa sa ating physical body, ito na yung tinatawag na separation. Patay na tayo. Kaya nga, yan yung pinakamahalaga na maunawaan ng tao. Kaya namatay na. Yung iba, sinasabi nila, binangungot. Ang totoo po nun, wala naman po sa Bible ng bangungot.
Kaya namatay ang tao dahil umiwalay na yung kaluluwa mo sa physical mong katawan. So yan ang kamatayan, no? Separations of the soul from the body. Yan ang sinasabi ng Ecclesiastes. Sabi dito, conscious existence of the soul in heaven or in hell. Dapat alam ng tao, dapat nalalaman natin na pag namatay tayo, yung kaluluwa natin ay mayroong destinasyon o destination. Kayo po, pagpipiliin ko kayo, saan nyo gustong mapunta yung soul nyo? Sa heaven or sa hell? Siyempre, sa lahat, heaven, di ba? Pero hindi po yan ganun kadali. Di ba? Kasi lahat tayo, kaya tayo nandito ngayon, that is our choice. Amen? Kaya ka nandito ngayon, dahil nakikiramay tayo, choice natin yan. Yung pagkamatay natin, yun ang hindi natin pwedeng maging choice. Pero, yung kaligtasan ng kaluluwa natin, yan ang magiging choice natin. Kasi tayo mamimili kung saan mo gusto. Diba? Kaya sabi niya, dapat alam mo, alam natin lahat na pag tayo namatay, ay mayroon tayong buhay na walang hanggan. Dalawa yan, buhay na walang hanggan sa Hades, Impyerno, o buhay na walang hanggan na kasama natin ang ating pong Panginoon. Kaya pwede kang mamili. Kaya habang po nagsisira ko ngayon, damdamin natin ang salita ng Diyos at mamaya po tatanungin po kayo kung ano po yung choice ninyo. So yan, una, separations from the soul. Tapos, yung nalalaman natin, no? 2 Corinthians chapter 5, verse 1 to 8. Ngayon, ano naman po yung naging sanhi ng kamatayan ng tao? Ano po yung naging sanhi ng kamatayan ng mga tao ngayon? Kagaya ni tatay. Yung una, primary cause. Alam niyo po yung original sin? Pwede pa lang mamatay ang tao dahil sa original sin. Sabi po ng Bible, kahit na nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga ina o magulang, ay mayroon na tayong namanang kasalanan. Sabi sa Genesis chapter 3 verse 3, naman natin ang kasalanan kay Eva at saka kay Adan. Kahit wala pa po tayong nagagawa, hindi pa tayo niluluhan, mayroon na tayong original sin. Tama po? Sa Romans chapter 5 verse 12, ang sabi doon, lumaganap ang kasalanan dahil sa isang tao at lahat ay mamamatay. Yan po. Yun yung original sin natin. Kahit wala tayong ginawang kasalanan, ay namana natin. Ang tawag po doon, original sin. Ngayon, yung secondary cause ng ating mga kamatayan, ano? Ikalawa, kagaya tatay, sakit. Nagkaroon siya ng disease. Ano pa? Violence. Binaril. Ba? Yung something na mga violente na pagpatay. Accident. Ngayon marami mga nadidisgrasya sa motor. Kaya ingat-ingat po tayo, lalo na mga nakamotor. Ano? Bago tayo umalis, mag-pray po tayo lagi. Nagabayan tayo ng Panginoon kasi napakahalaga po nun. Yun yung secondary causes ng ating pong mga pagkamatay. Tapos mayroon pa isa yung special cause and particular cases ng kamatayan. Ano naman po yun? Yung divine judgment. Alam niyo po yung divine judgment? Sa 1 Corinthians, yung mga nagiging sanhi ng kamatayan. 1 Corinthians 11:30, ginagamit natin to sa mga yung nagpapakain at tawag doon sa Feeding. yung communion. Ayan. Ito yung sinasabi na ang iba ay mga namatay na iba may mga masakit. Kasi tayo po, mayroon tayo po talagang ano sa Panginoon na ang salita ng Diyos ay dapat natin ibahagi. That is the command of the Lord.
ay i-share mo yung salita ng Diyos at tayo ay maging banal. Sapagkat tayo ay kawangis ng ating pong Panginoon. Tayo nilikha ng Diyos na ayon sa kanyang wangis, so may kabanalan, may holiness. Ano po? So, yan po yung mga causes, no, ng kamatayan. Tapos, yung ikatatlo, how death affects the mourners. Dito po sa mga kamag-anak, yung Pastor Rob, andito po ba lahat ng kanyang kamag-anak? Ano po yung nararamdaman ninyo nung namatay si Tatay Ruben? Siguro naman po, walang natuwa sa inyo. Ano po? Nasabihin ninyo, ay, mayap mete yan. Sakit ka kanyang bultok yan, anak. Diba? Ala pong magsasabi ng gano'n. Lahat nalulungkot. Kasi, diba? Sabi nga, una mong mararamdaman yung magiging emotional ka. Walang pamilya na pag namatayan ay nagiging masaya. No, kahit gaano pa kasama yung isang tao pag namatayan, iiyak at iiyak ka rin. Ikalawa, sabi niya yung new adjustment. Magkakaroon sila ng new adjustment kasi, di ba, halimbawa, lagi mong nakakasama si tatay. Di ba, yung lagi ninyo siyang mamimiss. Diba, kung anong araw-araw ginagawa ni tatay, mamimiss nyo si tatay kasi naalala nyo siya, si tatay, patsiya ako ka naman, minom niyang kapita. Manyan niya pag-isa ka. Kaya, magkakaroon ng new adjustment sa pamilya. At yung ikatlo, yung attempt to honor, yung mga namatayan. Pag tinanong ko po ba kayo, ano po yung pinakamagandang bagay na nagawa ni tatay sa buhay po ninyo? Doon sa Pastor Rob. Diba? Pag tinanong ka, kumusta tatay mo? Napakabuti ng tatay ko. Diba? Walang magsasabi na pag tinanong, kumusta ba? Ay, naku, pasawa yung tatay ko. Wala pong ganun. Kasi nandun tayo sa point ng kalungkutan, nandun tayo sa point na inaalala natin. No? Kaya tayo nandito ngayon, also sa mga kamag-anak kasi ino-honor natin ang buhay ni Tatay Ruben nung siya pa ay nabubuhay at hanggang ngayon. Diba? Alam ko sa Sunday, pinilipin na yan. Ngayon, ano naman po, how should the Christian react pag may namamatayan? Ito po kasi kami ngayon. Yung reaction namin pagka halimbawa may namatayan, one of the member of the church o kahit kamag-anak kagaya ng tatay ni Pastor Ru, kami po ay nakikiramay, sumusuporta as a Christian. Sa fellow Christian, kailangan nakasuporta. Kahit po hindi Kristiyano, sumusuporta. Ganun po talaga. Alam niyo po sa probinsya, pag may namamatayan, alala ko po sa amin kasi ang uso doon, pag may namatayan, ikaw yung magpapakain sa mga bisita. Pastor Ru, okay na ba yung pagkain? Di ba? Doon po kasi sa amin, no, pag namamatayan, yung kung may patay, yun yung magpapakain gabi-gabi. At yung pinakahuling lamay, nagkakatay ng malaking baboy. Kung hindi ka siya, baka sakali. Yung mayroon po nakiramay doon sa amin na Tagalog, taga-Hagunay, Bulacan. Abay, kakaiba pala din sa inyo. Imbes na kayo ang tulungan, kayo pa yung nagpapakain. Yun po yung tradisyon doon sa amin. Dito, siyempre, alam natin lahat na hindi madali ang buhay. Kaya tayo po ay nakikiramay at hanggang tumulong doon po sa kamatayan. Una, yung negative na nangyayari, yung sacrifice, marami po dito na pag may namamatayan, alam niyo po pag mga ililibing, wala naman siguro emperador dito sa loob ng trabaho. Kasi yung iba, pagka mayroong halimbawa, manginginom yung namatay, nililibing na lang, pamo. Uslining kain na.
Papauna natin ang emperador niyan kasi yan ang paborito niya. O kaya yung something na ano, di ba? Alam niyo ba, may namatay sa ibang bansa, sa Canada. Pilipino yon. Pagdating dito sa Pilipinas, alam niyo ba yung kabaong punong-puno? Para sabi niya, ito mga paborito mo to, paborito mo yung chocolate. Pagdating dito, pero mo, isinama sa patay yung mga mamahaling chocolate kasi paborito ng patay. Diba? Ayun yung mga naging epekto minsan sa atin na hindi natin dapat gawin. Mayroong kanina sabi na, pag may namamatay, bawal magpupit ng kubo. Naniniwala po ba kayo? Tapos mayroong pang paglibing. Pagdating sa sementeryo, yung dala nilang mga gamit, uy, huwag mo nang iuwi yan. Masama yan. Basta galing sa sementeryo, galing mo sa patay, hindi pwede iuwi. Sabi ko sa kanya, puti ka ako, umuwi ka pa. Diba, sabi mo, lahat na galing sa sementeryo, lahat na galing ng ipag-ibig, bawal ang iuwi yung mga gamit. Ba't umuwi kayo? Diba? Wala po yan sa Bible. Diba? Wala po yan sa Biblia. Kaya ito tinuturo sa atin, no? Na yung positive kapag namatay ang isang kamag-anak, isang pupuntahan, tutulungan. Kaya kami dati, may isa kaming ahente ng St. Peter, isang member. Kasi pag may namamatay na membro, allocate ka, mag-St. Peter ka na. Sunod po, mag-aalok kami ng insurance. Ano po? Kasi ganun po talaga yung nangyayari sa ating buhay. Salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin sa gabi ito dahil nandito tayo, no? Para pag-aralan kung ano yung klase ng pagkamatay, ano yung mga naging dahilan, at ano ang paraan sa atin pong buhay kung paano tayo. Sabi nga, what a Christian hope. Ano ang pag-asa ng isang Kristiyano sa buhay natin? Ngayon, lalo na sa atin ngayon, pahirap na po ang ating sitwasyon. Sa balita, diba? Ilang barko na ba dumating galing sa Davao? People's power na. Pahirap na pahirap ang panahon. So tayo, ano ang magiging pag-asa natin para mapagtagumpayan natin ang mundo? Ano ang pag-asa natin? Sabi dito, to see and know Jesus. Kilala po ba natin ang Panginoong Jesucristo? Mayroon po ba tayong relasyon sa ating Panginoon? Alam niyo po, marami nagsasabi, I know Jesus. Kilala ko ang Panginoong Jesucristo. Alam namin may Diyos. Pero ang tanong, mayroon po ba tayong magandang relasyon sa ating Panginoon? Kailangan alam natin kung sino ang ating Panginoong Jesucristo at kung ano ang magagawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Sabi sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord, our Savior. Kamatayan ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Gusto ba natin mabuhay forever? Amen. Alam niyo po, dito sa mundo walang forever. Tayo po ay pansamantala lang dito. Tayo po ay mga dayuhan lang dito. Hindi po ito ang ating tunay na tahanan, mga kapatid. Ang tunay nating tahanan ay nandun sa piling ng ating pong Panginoon. Kailangan alam natin kung sino ang kailangan natin, lalo na sa panahon na ito. Kaya sabi ko nga kanina, kilala ba natin ang ating Panginoon? Alam ba natin ang Panginoong Jesucristo lang ang pag-asa ng bawat isa sa atin?
Jesus Christ is our hope. Jesus Christ is our Savior. Jesus Christ is our salvation. Eh bago po ako magtapos sa aking mensahe, gusto ko pong iwanan sa inyo itong tatlong katagang ito. ABC. Sino po yung may hawak ng ganito? Lahat tayo po ba may hawak na bigyan? Hindi po ito yung salvation natin. Kopya lang to. Mayroon po dyan ABC. Yung A, nakalagay ano po yung A? Accept Jesus. Ayan. Nakalagay dyan ay accept Jesus Christ. Sapagkat sa silong ng langit, walang ibang pangalan na ibinigay upang sa kaligtasan ng buong sangkatauhan maliban sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Acts 4:12. Accept Jesus. Yung B, believe. Anong sabi niya? Ang sinuman sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. At ang ikatatlo, confess. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, amitin natin sa Diyos na tayo nagkasala, at tanggapin po natin ang Panginoong Hesus, nag-iisang tagapagligtas sa ating mga kaluluwa. Mga kapatid, alam ko po na ang bawat isa, lalo na po yung mga kamag-anak, ay nalulungkot. Yan sa pamamagitan ng awiting ito, nais ko pong sabayan nyo kami. Yung pong mga nasa likod, naririnig nyo po ba po? Hello po. Ayan. So, samahan niyo po kami. Nakaramdam ka na ba ng kahinaan? Sa bawat hirap at pagsubok na nagdaraan, isip mo'y tila wala ka nang magagawa. Ang puso mo'y nandulumo, kasabay ang pagluha. Ngunit ito ang lagi mo makakatandaan. Pag-ibig ng Diyos sa iyo'y laging nakalaan. Ang nais niya'y lumapit ka sa kanyang luklukan. Lahat ng niya'y mapalitan ng kagalakan. Lumapit ka sa kanyang luklukan. Siya ay naghihintay ng iyong buksan ang pinto ng iyong puso. Lumapit ka, luha mo'y papahirin. Panlulubo ng puso mo'y kanyang asin. Ramdam ka na ba ng kahinaan? Bawat hirap at pagsubok na nagdaraan, sa isip mo'y tila wala ka na magagawa. Ang puso mo'y naluluto, kasabay ang pagluha. Sabay-sabay tayo. Ngunit ito ang iyong
pagkakatandaan, pag-ibig ng Diyos sa iyo'y nakalaan. Ang nais niya'y lumapit ka sa kanyang luklukan, lahat ng niya'y mapalitan ng kagalakan. Lumapit ka sa kanyang luklukan, siya ay naghihintay ng iyong buksan ang pinto ng iyong puso. Lumapit ka, lumaboy papahirin, panlulubo na puso mo'y kanyang aasin. Lumapit ka sa kanyang luklukan, siya ay naghihintay ng iyong buksan ang pinto ng iyong puso. Lumapit ka, luwag ako'y papahirin, panlulubo na puso mo'y kanyang aasin. Panlulubo na puso mo'y kanyang aalisin. Kinagayahan ko ang bawat isa na panatili po tayo nakatayo. Gaya po ng tatlong katagang iniwan ko kanina, ang tatlong ABC. Una, accept Jesus, believe Jesus Christ, and confess our sin to the Lord. Kaya niyayahan ko ang bawat isa na nandito. Ito yung pagkakataon mo, kapatid. Kung ikaw ito na nandito ngayon, kahit ikaw ay nandiyan sa labas, kung naliwanagan ka sa salita ng Diyos na binahagi ko ngayon, ikaw ito, kapatid. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. Hindi aksidente na ikaw ay dinala ng Panginoon dito upang pakinggan at mapakinggan ang salita ng Panginoon. Amen. Kaya sa bawat isa, na bawat gustong tumanggap sa Panginoon, nais ko po na sundan ninyo ang ating mga panalangin. Panginoon, ako po'y makasalanan Ako po'y makasalanan at pinagsisisihan ko at pinagsisihan ko ang lahat ng aking mga pagkakasala. ang lahat ng aking pagkakasala. Patawarin mo kami, Panginoon, Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. sa aming mga kasalanan. At tinatanggap kita, Panginoon, At tinatanggap kita, Panginoon, bilang Panginoon bilang at Panginoon tagapagligtas ng at ating buhay. tagapagligtas ng aking buhay. Itala niyo po, Panginoon, Kailangan niyo po, Panginoon, sa aklat ng buhay sa aklat ng buhay, ang aming mga pangalan. ang aming mga pangalan. Banggitin po natin sa isa ang ating mga pangalan. Tanda ng pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat, Panginoon, sa iyong kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapako mo sa krus. Salamat po, Diyos. Sa iyo ang kapurihan, Sa iyo ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Ayan niyo po. Ayan niyo po na ipanalangin po lahat ng tumanggap sa Panginoon at ang bawat isa. Heavenly Father,
We worship you and we glorify your name. We adore you, Jesus. Panginoon, sa mga oras na ito, nagpapasalamat kami sa iyong presensya. Amen. Nagpapasalamat kami sa bawat kaluluwa, Panginoon, na muling tumanggap sa inyo. Nagpapasalamat kami sa kaligtasan na pinagkalaw niyo sa bawat isa sa amin. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong buhay, sa iyong pagsasakripisyo. You're the reason, Lord. Amen. Salamat sa kaligtasan ng bawat isa. Sa iyong kapurihan, ngayon, magpakailanman. You're the King of the King and Lord of the Peace. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Maaari na po tayo umupo sa pong pinagpalang gabi sa bawat isa. Ngayon naman po ay bibigyan natin ng tribute. Ating pong kapatid o si Tatay Ruben Sr. Bibigyan po natin ng tribute or parangal. Ano nga ba ang ginawa ni Tatay Ruben nung siya ay nabubuhay pa? Ano po ba yung nagawa niyang kabutihan sa atin? Ano at sino siya sa ating buhay nung panahon siya ay nakakasama pa natin sa mundo nito? Meron po bang mga kaibigan dito si Tatay Ruben? Kaibigan po. Kapitbahay. Ayun po nila magtaas ng kamay. So, may kaibigan po ba si Tatay na pwedeng, kasi sa gabi nito, ito yung parangal. Ito yung tribute or pararangalan natin, kikilalanin natin lubos ang mga kaganapan sa buhay ni Tatay Ruben at lubos natin siya makikilala sa gabi nito. Katulad po ng bawat isa ay naman natin sa lubos nakakilala. But it is the time kung mayroong mga ginawang kabutihan si Tatay Ruben sa ating buhay, may mga importanteng bagay, alaala na ginawa yung ating kapatid na yumako sa buhay natin, ay pwede po natin ibahagi para ito po ay magbigay parangal doon sa ating kapatid na yumako. Pero kung gusto magbigay na kanyang testimony sa buhay ni Tatay Ruben, kaibigan, wala po bang kaibigan na magbibigay po ng kwento? Ano at sino si Tatay Ruben? Kung wala po, malalapit na kamag-anak. Si nanay po. Sabi niya si Ian. Pwede po ba kayo magbahagi? Ano at sino si Tatay Ruben nung siya ay nabubuhay pa? Kamag-anak po ba si ate? Anak po, anak. Anak. Anak po. Nauna na pala yung anak. Doon ako kanina sa kamag-anak pa lang. O nauna na sila. May kamag-anak po ba bukod sa mga anak ko? Mayroon po? O mauna daw po si ate para daw po sumunod yung iba. Nagkakahiyaan. Kung kakilala ko po si Tatay Ruben, magsasabi na po ako ngayon. Pero kilala ko lang po si Pastor Long. Sige po, ate. Ano po pangalan ni ate? Eva. Nasaan po si Adam? Ang ilan po sumunod kay Pastor Long. Sige po, pwede niyo bang ibahagi sino at ano si Tatay Ruben nung siya po ay nabubuhay pa? Si Tatay. Doon hindi kami ganun ka, kasi, ako pagkabuhat ako, 70 years umuwi ako, pero mabait si Tatay. Lahat na nandito, sa Coton, kilala siya bilang Daklang. Yun yung nickname niya talaga. Mabait si Tatay, pagbigay, pagmahal sa mga anak, pangunawa. Bawat uwi ko, every 2 years yung pagbalik ko dito. Lagi niya tinatanong, tatawag yan. O Eva, ano gusto mong pagkain pag-uwi mo? Pagdating ko, lulutuin ako ng mga paborito ko. Yun ang kagandahan nila. Kasi masarap siyang magluto. Yun siya. Masarap siyang magluto. Tapos, pag nandito na ako sa Pilipinas, kada every morning nagbabanding kami. Lalabas kami, magkalakain din ng almusal. Sa kanilang dalawa,
Baga yun yung pantantay namin. Yun lang ang masasabi ko kay tatay na sobrang sakripisyo siya para sa amin. Sa amin lahat. Even na maagang nawala si nanay sa amin. Pero ginawa niya lahat para sa amin magkakapatid. Hindi man kami ganun ka-cruise ni tatay dahil sa pag-abroad ko. Pero ginawa niya ang lahat. Tinulungan niya kami, tinulungan niya ako pag-aalaga ng mga anak ko. Siya yung nagpalaki sa mga anak ko. Siya yung naging parang parents ng mga anak ko habang wala ako. Kaya maraming salamat kay tatay. Siya yung nagpalaki sa mga anak ko. Malaking pasasalamat ko sa akin. At anong paboritong ulam ni tatay? Paksiw! Paksiw. So, yun na po yung paboritong ulam. Paksiw. So, meron po ba iba magbibigay ng parangal? Alam natin na maagang nawala yung kanyang kabiyak po ba? So, mahabang lubid na kanyang tinahak kasama ang kanyang mga anak at mga apo. Ako po, mayroon? Ako, Trisha. Sige na. Sige ate, kwento mo ano at sino si ate. Ano pa tawag mo kayo? No. Ano po at sino siya sa buhay mo? Panganay na ako pumasok ako. So, nakita ko, nakita ko po si Lolo. Parang, yun nga po, spoiled. Tapos, nung nagtatrabaho pa po siya sa Panginoon. So, pag may mga free juice, mga ganun po, lagi niya binibigay sa akin. Tapos po, one time, naalala ko dati, nung high school po yata ako, susundo siya sa school. Yung kami po kasi si Lolo po kasi sobrang ingay niya. Maingay po kasi siya. Tapos kami po kasi, parang nahihiya po kasi kami ng andyan si Lolo, susunduin na po, yung ingay ni Lolo. Parang nakakahiya po. Pero ngayon, nawala na siya. Siyempre, parang may isip mo na, yung ingay niya pala is yun pala yung hanapin mo. Yun. So, representative na lang ng mga apo niya. So, may baby na din po kasi ako. So, nadala niya naman po yung baby ko. Kaya, yun. So, thank you kay Lolo. Kaya, yun lang po. Okay. Kim. Si Kim daw po, si Kim. Ako po kasi yung, mama ko po si Mama Eva. Ako po yung inaligaan ni Lolo for almost 8 years. Kasama ko po siya sa bahay. So nakikita ko paano siya matulog, gumising, yung everyday routine po niya. Sinasabi ko niya, focus mo nga. Matigas na ulo na ako niya. Kasi gala po ako. So lilibutin po ni Lolo yung buong Northville. Susunduin niya po ako. Minsan, susunduin niya po ako sa school. Nagaya po ni ate, maingay po talaga si Lolo. Doon pa lang po siya, naririnig yun na po siya. Kaya, sobra po, kahit po na hindi ko po nasabi kay Lolo lahat. Lahat. Kasi po, lagi po kami nag-aaway. Kasi nga po, lagi niya ako strict na po si Lolo, sobra. Pero dahil po sa pagiging strict niya, sobra po, pasasalamat po sa kanya. Kasi po, ano po ako ngayon, isa po sa mga dahilan. Ano po yung narating ko ngayon, isa po sa dahilan. Dahil po na maingay si Lolo, napansin po namin na yun yung love language po niya. Hindi po siya si Lolo Bet kung hindi po siya maingay. Hindi po siya si Lolo Bet kung hindi siya magagalit po na gano'n. Maano po kasi si Lolo, mataas po yung pitch ng boses niya. Kaya alam po namin na nandun si Lolo kapag nandun na. Tapos, ano po si Lolo, siya po yung gusto niya po pag nakakausap, kaya
wish ni Lolo. Kaya sobrang pasasalamat po kay Lolo Ben. Kahit na hindi po namin nasabi lahat sa kanya nung nabubuhay siya, alam po ng Diyos kung ano po namin siya kamahal at ganun po pasasalamat namin sa kanya. Ganun po. Praise God. So yun po yung buhay ng Tatay Ruben. Kung siya ay nabubuhay. Alam niyo po ba na may mga bagay, kung mayroon man tayong mga bagay na dapat gusto pa natin gawin sa kanya pero wala nang pagkakataon. Yung mga time, sabi nga natin, ngayon namimiss niya wala nang maingay. Tapos wala nang susundo sa school, wala nang mag-iisip. Kami man po ay nung nawala ang aming magulang. Dahil sa busy schedule namin, darating ako sa bahay gabi, maaga aalis dahil marami kang pinupuntahan. Marami kang ginagawa. Pagdating ko ng bahay, alam ko po na hinihintay ako ng aking nanay dahil lagi kong pangako. Basta iwan kita, pagbalik ko, bibili kita ng masalubong. So yun yung usapan namin lagi. Kasama ko yung kapatid ko, si Tatay Ruben. So maraming gawain na aming pinupuntahan. Lagi kong inaalala na hindi ako pwede umuwi pag wala akong dalang burger, McDo man yan o Jollibee doon sa aking nanay. So ngayon, dahil wala na sila, yun yung mga part ng buhay natin na gusto mo natin ibalik, pero hindi na natin maibabalik pa. Kaya ang paalala ko sa lahat ng may mga magulang, mahalin natin sila yung kaya natin gawin, kaya natin ibigay, yung kaya pa natin i-sacrifice, ibigay po natin habang nandyan pa sila. So ngayon po ay alaala, kung mayroon pa po sa puso natin na nakatago na gusto niyong i-share, hindi man po tayo kamag-anak, kaibigan tayo ang kapitbahay, pwede po natin ipatutong yan. Dahil iyan ay babaunin din. At malalaman ng mga anak na ganito pala si tatay nung siya ay nabubuhay. Meron pa po ba kamag-anak? Si ate, sino pinutulong natin? Buwana? Aron, Diyos ko po, Lord. Sino po? Gusto niya anak. Bunsong anak daw po ate. Iyakin po kasi. baka di makatagal. Wala na po, kaibigan po. Si ate, meron po kayong kaibigan? Wala na po ba? Kung wala na po, tatawagin ko na. Meron pa? Si Pastor Rob po, ay pakinggan natin. Okay. Tribute po para kay tatay kasi lumaki ko ako sa Talog. So, ma-identify ko si tatay na centenarian. Bilang bata, hindi mo naman alam kung bakit ang pinapalo. Kaya talagang lumaki ako rebelde. Pero sa kanya, yung palo, part yun ng pagdidisiplina. Pero nung lumaki na ako at nag-iisip, nag-aalam, doon ko naiintindihan, mahalaga pala yun. Kasi, nung mga panahon na nagre-rebelde ako, nag-trans ako, educate. Kasi, natanim sa puso, ibalat ng tatay ko, hindi ako mahal. Pero hindi pala natin alam, yung part ng pagdidisiplina na yun, ay puwi ng pagmamahal. Ayaw kanyang mapariwara, ayaw niyang masira ang buhay na meron ka. Kaya meron ko lang naiintindihan na ang tatay ay isang disiplinaryan. Kaya ako ay lumaki sa ganung klase ng buhay, yung pagdidisiplina sa pamagitan ng palo. Kaya yung mga bata ngayon, minsan, kapag pinalo mo, DSWD na agad. No? Kaya ayaw nang mamalo, natatakot na sila kasi hindi po. Malaki kong tulong kasi nga nadidisiplina ka. Nadadirect ko yung buhay na meron ka dahil ayaw ng mga magulang yung kanilang mga anak na mapaliwala. Pangalawa, yung tribute ng aking tatay ay gusto niyang makatapos kami sa pag-aaral dahil ang tatay ko hindi nakatapos ng pag-aaral. Sinikap po niya na kami ay makatapos. Pinilit po niya yun. Kahit nung siya nagtatrabaho, napakaliit ng kanyang sahod. Pero pinipilit po niya makatapos kami sa pag-aaral. Ang lagi nga bilin sa amin, anak, ako hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Makatapos lang kayo ng high school. At least, okay nga. Kahit hindi na kayo mag-college, basta high school. Basta marunong na kayo magsulat ng pangalan ninyo, magbasa na kayo. At least, kahit saan kayo mapunta, hindi na kayo lulukuhin ng mga tao. Kaya napakahalaga ng sinasabi ng tatay ko ng mga panahon tayo, yung value ng pag-aaral.
At ngayon ko nga naintindihan. Kung nag-aaral sana ako ng maayos noon, marahil iba ang aking narating. Sabi nga ni Fernando Pompilio, natapos ko ang pag-aaral. Ito po, hindi po. Kaya nga po sabi ko nga, bilang mga magulang, kailangan po natin pagpusigihin ang ating pong mga sarili kapag pinapaaral po tayo ng ating mga magulang. Kasi napakalaking value po yun sa buhay ng bawat tao, yung kanilang pag-aaral. Sabi nga nila, wala man silang kayamanan maiiwan sa atin, pero at least yung pag-aaral ang siyang maiiwan sa atin upang umaseso yung ating buhay. So yung mga tribute po yun, ang mga madalas pong binabalyo at siya naman pong pinapasa ko sa aking mga anak. Kaya nga po, isa po yun sa lesson na natutunan ko. At bilang panghuli, naalala ko yung huli kong pagsasalita. Ako po ay nakapagturo ng child education. Hinandun ko yung bata, nandun po yung tatay ko. Habang nagsasalita ako, natapos na ako magsalita doon sa child education. From the first time, narinig ko sa kanyang bibig. Dahil takot ko pagalit lagi magsalita yun. Pero nung narinig niya ako magsalita about doon sa child education, bigla niya akong ginawangan dito. Iyakan at iyak. Sabi niya sa akin, salita. Proud. Kaya salamat kay tatay. Kung akala ko hindi siya proud. Akala ko tanis na tulog, pero salamat. Ang isang bagay na gusto ko pong iwan sa ating mga magulang, learn to appreciate yung mga anak po ninyo, hindi puro mali. I-appreciate po natin yung mga magagandang bagay ginagawa nila. Kahit pa paano, may babalyo ng puso, bago ka lang sila dito. Maraming po salamat. Sa Diyos ko lang po. Praise God. So, yun po yung buhay ni Tatay Ruben na tayo nabubuhay. Wala pong magulang na hindi nanaisin ang katagumpayan ng isang anak. Isang karangalan para sa isang magulang na makapagtapos ang kanyang anak sa pag-aaral. Lahat po tayo ay, kami man pong magkakapatid, yun din po ang pangaral sa amin dahil hindi rin po nakapag-aaral ang aming ama. Ngunit, sa kabila ng lahat ng kanilang paghihirap, sinikap din po nilang makakapagtapos kami magkakapatid. And masasabi din po natin na kapag nagawa natin, nagampanan natin, ay maibibigay din natin ang kanilang pangangailangan sa mga panahon na sila na ay magkakasakit, na sila na ay mangangailangan ng pag-aaruga ng magulang. Kaya ang aking paalala muli sa lahat ng may mga magulang pa, mahalin natin ang ating mga magulang. Kung kaya natin ibigay natin pagmamahal, sakripisyo, dahil may hangganan ang lahat sa buhay ng bawat isa sa atin. And for this time po ay ating inaanyayahan ang lahat po na kamag-anak, anak, pamangkin, apo, rather, ni Tatay Ben dito po sa harapan. At atin pong ipapanalangin, tayo naman ay pangungunahan ng ating kapatid na si Tatay Ruben din po. Hindi siya baka tumayo. Tatong Ruben. Patricia. Kung pamilya po. Hindi po bata po. Basta kasama ko lang ng bata. Sige po, tayo po yung manalangin. Mapagpalang Diyos, unang ng nakikiramay si Jesus, kina Marta at Maria, sa libingan ni Lazaro. Kami po ay lumalapit sa inyo, alang-alang sa mga naulina ni Tatay Ben. Nagpapakumbaba, hinihiling namin sa inyo, O Ama, na ipadama mo sa bawat isa sa kanila
ang iyong presensya na upang lalo po nila maramdaman ang dakila niyong pag-ibig. Patunayan niyo po sa kanila na ang sa iyong piling na may tunay na pag-asa at kapayapaan. Palakasin mo po ang kanilang loob, maging ang kanilang mga katawan pisikal upang mapagtagumpayan nila ang mga pagsubok na ito. Ipaalaala mo po sa kanila na ikaw ang Diyos umaaliw sa mga kahihinang pis sa pangalan ng Panginoon. Amen. Maraming salamat po Diyos. Patuloy tayo manalangin para sa panguling gawain. Thank you so much, Father, sa iyong mga salita. At maraming salamat ang mga tumanggap sa gabi ito. Huwag niyong hayaan, Panginoon, na sila'y mawawala sa mga kamay niyo. Maraming salamat, Lord God. Once na tumanggap sila, wala na maaagaw pa sa kamay niyo, Panginoon. Patuloy niyo po ang bawat isa na hapusin yung pag-ibig, Panginoon. Pagpalain niyo, Lord, ang bawat isa. Ama, dalangin ko, Panginoon, ang pamilya ng Kristo, Lord God. Kinatagpuan niyo na ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Tunay nga po, hindi niyo sila pinabayaan. Hindi niyo sila iniwan, Panginoon. Sa kabila ng mga pagsubok na ito sa kanilang buhay. Pero alam namin, Panginoon, lagi may bagong umaga. Maraming salamat. May bagong pag-asa. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Muna kayong malis. Taas natin sa Panginoon ang ating mga kamay. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pondasyong di matitilang. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo na ating Panginoon sa kanyang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Amen.